Sa mga balita naman po sa Metro Manila, mga kapatid, nasabat sa pantalan sa Maynila ang 2.7 billion pesos na halaga ng sabong itinago sa plastic na mga dried mango. Enero pa nang dumating sa Port of Manila ang kargamento na galing Pakistan. Idineklarang noodles ang laman nito. Nang ipinaamoy ang mga kahon sa canine dog ng PIDEA, umupo ang aso, hudyat daw na ito ay may droga sa loob. Nang buksan, doon na nga tumambad ang 404 kilograms ng shabu. Ito na raw ang pinakamalaking halaga na iligal na droga na nasabat ngayong taon ayon po yan sa Department of Justice. 5 arestado kabilang po ang consignee at mga sangkot na broker. Sinampahan na sila ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Unlawful Importation and Misdeclaration at Customs Modernization and Tariff Act. Sino to? Huli naman ang 12 lalaki na nambugbog ng isa pang lalaki bilang bahagi raw ng kanilang initiation rites ng isang gang sa Maynila. 10 po sa mga nahuli ay pawang mga menor de edad. Nasa pulsa video kung paano pinagkumpulan at pinagsusuntok at pinagtatadyakan din po ang biktima. Ilang beses natumba at napaupo ang lalaki. Natigil lamang ang pananakit nang may dumating na mga nakamotorsiklong pulis. Nagsisisi naman ang isa sa mga naaresto. Mangiyak-ngiyak siya habang mayroon pong dalang isang rosaryo. Ang giit niya, hindi naman malakas ang suntok at tadyak nila. Sasailalim po sa social intervention ang mga menor de edad na nahuli. Mahaharap naman sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang dalawang nasa legal na edad na. Gunggong! Naniniwala naman po si Transportation and Infrastructure Development Expert Engineer Rene Santiago na negatibo ang epekto ng EDSA busway para po sa mga commuter. Sinabi ito ni Santiago sa gitna po ng usap-usapang alisin na lamang ang EDSA busway para maibsan ang traffic. Pero ayon kay Santiago, mas nakikinabang daw ang private car owners dahil mas dumadami pa ang mga dadaan o nadaraanan nilang lane. Naging malayo naman daw ang sakayan ng mga bus para sa mga commuter. Mas maganda raw na bigyan na lamang ng 2 lane na madadaanan ng mga bus sa EDSA. Pinakamakanda ho noon, pagka natapos na yung MRT3 improvement, ibalik mo nyo sa two-lane busway sa Carpatay yung dati. Pero, well-managed na isang grupo lang para hindi mo nagpukumpulan. Marami na hong maglilipatan na mga bus commuter. Madali ho silang makasakay sa Carpatay. Yan nga po ang tinig ni Infrastructure Development Expert Engineer Rene Santiago.